Ngayong huling linggo sa kalendaryo ng simbahan, ginugunita natin ang dakilang kapistahan ng pagkahari ni Hesukristo sa sanlibutan. Malinaw ang tema ng pagdiriwang saad ng simbahan. Jesus Christ, the King of the universe, reigns in the midst of humility, not glory. We honor and serve Him as our Lord and King in the way we live, helping build His kingdom on earth till He comes in glory at the end of time. Turo ni Pope Francis, ang pagkahari ni Jesus ay iba sa konsepto ng mundo sa pagiging hari. Dumating ang Panginoon hindi upang pagsilbihan, kundi upang magsilbi. Ibang-iba ani Pope Francis ang pagkahari ni Kristo dahil siya ay hari para sa iba. Jesus is showing that He is sovereignly free from the desire of earthly fame and glory. Tunay na nagpapalaya ang pagiging hari ng Panginoon, giit ni Francis. Paliwanag ng Santo Papa, being with Jesus, we become true. When Jesus reigns in our hearts, He frees it from hypocrisy, from subterfuge and duplicity. The best proof that Christ is our King is detachment from all that enslaves us. When we live under the Lordship of Jesus Christ, we do not become corrupt, false, or inclined to cover up the truth. We should seek the truth of our Savior, which liberates. Ang tagpo sa Ebanghelyo sa pagitan ni Pilato at ni Kristo ay malinaw na nagtataguyod ng tunay na kahulugan ng pagkahari ni Jesus. Lumabas sa paglilitis kay Jesus na siya ang totoong hari. Gayunman, ang kanyang kaharian ay hindi sa sanlibutang ito, pero mas matindi, mas mabisa at mas makapangyarihan. Sa makatuwid, ang paghahari ng Diyos ay wala sa lugar o sa panahon. Ito'y nasa puso at kalooban, sa isip at diwa ng mga taong kumikilala sa Kanya. Espiritual sa makatuwid ang paghahari na tinutukoy ng Ebanghelyo. Mababanaag kung sino ang tunay na kaanib sa kaharian ni Kristo sa mga individual na nabubuhay sa katotohanan. Mga instrumento ng katarungan, kapayapaan at kaayusan sa daigdig. Sila ang mga mapagpakumbaba, mapagpatawad, maunawain, mapagbigay, mapagkawanggawa, at higit sa lahat, tunay na mapagmalasakit at mapagmahal sa kapwa. Paalala ng simbahan, every baptized person shares in Christ's priesthood and kingship. We are all called to participate in His mission and encouraged to shift our horizon from earth to heaven. Today's feast reminds us to acknowledge that Jesus is the one perfect, merciful, eternal King. When we seek first His kingdom, bearing fruitful witness to the truth with great love, everything in our lives will be rightly ordered. Sa kapistahan ni Kristong Hari, inaanyayahan tayo na sariwain ang ating pagkilala kay Jesus. Hamon sa tanan ang pagpapahalaga at pagpapahayag sa Kanya sa ating buhay. Mabigat man ang obligasyon ukol sa pagpapalawig ng paghahari ni Kristo, tinitiyak ng Diyos na hindi Niya tayo pababayaan. Binibigay Niya ang lahat ng tulong upang maganap natin at maisakatuparan ito hanggang makaisa tayo sa Kanyang kaluwalhatian sa langit. God bless you.